Amen! Minsan pa, palakpakan natin si Lord. Yung pinakamalakas ng lakpan. Come on! We are going to praise Him and worship Him like never before. Amen? I-hold out natin sa Panginoong Diyos ngayong umaga. Handa na ba kayo? Amen! Come on, let's go! Kapilota! Power, be eternally
in your name, Jesus. Sing blessing and honor.
tumitigil, Panginoon, para bigyan ka ng kapurihan, Panginoon. Gusto namin malapit ka sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Let's worship the Lord. Amen. Sa mga oras na ito, let's focus our mind, our heart to Jesus. And let's speak the name of Jesus in our midst today. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah. Come on, worship Him. Worship the Lord. Hallelujah. Jesus. Continue to open up our heart, Lord God, as we worship you, Lord, and as we praise your holy name, Lord Jesus. We want to speak life in this place, Lord God. We want to speak healing in this place, Lord Jesus. We want to speak joy, Lord, restoration in every broken relationship, Lord God. Oh, we speak it, Lord Jesus, in this place, Lord. Oh, we praise your name, Lord God. We speak fire, Lord God, in serving you. We speak fire, Lord God, in worshiping and praising your holy name, Lord Jesus. Oh, we adore you, Lord. Hallelujah, Lord God. We speak, Lord God, that every chains, Lord God, every bondage, Lord, in our lives,
life, Lord God, and in our heart, Lord God, it will be broken, Lord God, it will be destroyed in the power of your name, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. And we will shout your name, Lord God, in this place. We will shout your name in our family, Lord Jesus. We will shout your name, Lord God, in our friends, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Oh, we praise your name, Lord. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. So Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from
Sobrang sarap, no? Ramdam na ramdam yung presensya ng Panginoon dito. Talagang naglalagablab ang apoy sa bawat isa dito, lalo na yung mga kagagaling lang sa amin, di po ba? So mga maraming na malakas na ignite sa ating mga campers. Amen! Siyempre, no, bawat isa sa atin, even kaming mga support team, mga cell leaders, siyempre, hindi kami pinalagpas ng Panginoon. Kami rin, nakaramdam din po kami ng ating mainit na presensya ng Panginoon. Talagang totoo, no? Kahit ilang beses kami nakapag-camp, every camp is different. Iba-iba yung ma-experience mo. Iba-iba yung i-reveal ng Lord sa'yo. So, hindi porket nag-camp ka last year, hindi ka na mag-join this year. So, yung mga nag-join this year, pwede kayo mag-join ulit next year. Alam ko nga, mas excited sila kasi 5 days daw next year, ha? Diba? Kasi pitin yung 3 days, no? Pitin na pitin. Parang araw-araw, ang sarap na gano'n yung na-experience mo. Araw-araw mo nararamdaman yung presensya ng Panginoon, di ba? So at least, di ba, naiintindihan nyo na pag sinasabi namin, sobrang sarap maramdaman ang presensya ng Panginoon. Dahil kayo mismo, kayong mga kabataan, na-experience nyo first hand. Hindi ba? So syempre, hindi na natin palalagpasin ng mga campers na gusto rin mag-share ng kanilang experience sa ating 3 days camp. Amen? Alright, so tinatawagan ko po. Oy, grabe talaga yung mga teams natin eh. On fire na on fire. Alright, so tinatawagan ko po si Des for sharing her own testimony. Amen. Palakpakan naman natin! Good morning, church! I'm Des po from Team Pau. Green Team. I want to share lang po yung experience ko po sa camp po namin. Before our camp po, undecided po talaga ako sumama. And may ginamit si Lord para po makapag-decide po ako na sumama, which is si Mami po. Kinausap po niya kami na, yun po, in-encourage niya po kami sumama sa camp. Ang una kong ginawa is, nung kinausap kami ni Mami, nagpaalam na ako kay Papa ng talaga na sabi ko, pa may camp kami ng 3 days. Ang sabi niya sa akin, pag-iisipan niya na. Inano ko na yun na pumapayag siya kasi kapag hindi siya pumayag, ang sasabihin niya una is hindi. During our camp po, sobrang na-feel ko po yung presence ni Lord. And super blessed po sa mga word of God na napakinggan po namin from Mommy and Dad. Yung camp po ngayon is hindi ko po first time sumama, pero yung experience po, yun nga po, every camp is different po. And sobrang, kahit hindi ko first time, parang first time ko po na sumama dahil po sa mga na-experience ko namin. First day po hanggang sa mag-uwian, sobrang saya po. Hanggang sa pag-uwi, sobrang memorable po. Yung sa van po. alam po yun ng mga kasama ko po sa van. Ang last po is, I want to encourage po yung mga youth po na hindi po nakasama ngayong camp na makasama po kayo next time. Kasi super memorable ang experience and super saya and iba yung may experience nyo pag sumama kayo sa camp. Gusto ko lang pong magpasalamat po sa papa ko na pinayagan niyo po ako. And Happy Father's Day po ba? And Happy Father's Day po sa mga tatay ko na nandito. Hello. Good morning, church. Morning. Ako nga pala si Kuya TJ. Big boss ng lahat.
Ayun. Ang masasabi ko lang sa camp, tulad ng sinabi ni Karen kahapon, masaya lahat ng part masaya. Sobrang saya. Kasi nung first day masaya, second day masaya, third day masaya rin. Ayun, share ko lang yung yung goodness ni God sa akin all throughout the camp. So, nung kahit nagte-take ako doon, nakikinig ako. Ayun nga, lang asawa doon support. So, tapos, ayun, nung nasabi ko na ito kahapon, pero nung baptism kasi, nagka-baptism pala kami nung rebaptism. Kasi, hindi ko lang first time yung camp na yun. Actually, nung simula pa lang, since birth. Tapos nung baptism, rebaptism, pangalawang vision na sa akin nito yung about sa music life ko. Kasi, yun nga, si Evan, biggest inspiration ko yun sa pagtugtog. So, nung sumama siya kay Lord, syempre, wala na ako nakakayak naman yan. Baka umiyak si Kuya Evan. Ano ganyan? Yun nga, syempre nawalan rin ako ng gana mag-drums, tumugtog, or any instruments to play. So, syempre, by the grace of God and sa faith ko na rin, tinuloy ko yung pagtugtog ko. Yun na kasi yung commitment ko kay Lord, yung pagtugtog ko. Syempre, yung commitment na yun, binahagi ko rin sa mga ibang tao. Tulad nung, kasi last week nagkaroon rin kami ng drum session. So may mga naturuan akong tao dito, sila MJ, si Angelo, saka si Kenzo. Tapos meron rin, in-approach rin ako ni MJ na may sasama na naman na ibang tao na magpapaturo ng drum. So, dadami na naman yung music team. We're making drummer. So, pwede na ako lumipat ng na instruments. Tsaka nagpapasalamat ako kay Lord sa mga nag-sponsor sa camp. Kasi, kung di dahil sa kanila, kung di sila ginamit ni Lord, yung mga iba kasi hindi makakasama. So, ayun, thank you sa life nila. Then, sa protection, sa pagbiyahe, kasi isa ako sa mga non-drive. So, ayun. I highly encourage guys na yung ibang youth dito, sumama kayo sa camp. Kasi, it's once in a lifetime. Pero every year, may, itatouch ka ni Lord para, alam mo yun, mag-spark yung commitment mo sa Kanya ulit. So, ayun. Masabi ko, pero masaya ako. Thank you. So, hello po. My name is Mika. Temerid po pala. Champion po kami. So, I want to share na dun sa youth camp po, hindi po daw po talaga ako sasama. Pero hindi po ako tinigilan ni Ate Angel, no? Siya po talaga nag-ano sa akin, gusto mo kami I'm so very thankful kay Ate Angel kasi naranasan ko yung experience. Tapos yung mga yung session ni Dad, tumatakbo talaga sa akin yan mula first to hanggang sa third day. Then yung sa yung sa first day, yung survival night. Doon po yung survival night. Super saya kasi even though natalo kami sa club. Pero panalo po kami sa chan. Doon po namin na parang lumalim po yung pagkakilala namin sa isa't isa nun. Tapos yung tumatak po talaga sa akin is yung baptism ni Dad. Kasi nung pre-name po ako ni Dad, nung pa lang po sa tubig, parang di ko po alam bakit ako umiyak. Kasi actually po may dating na po ang nabaptism. So parang iba po yung feeling nung hinawakan ako sa ulo ni Dad. Tapos sinabi yun ni Dad sa akin, yung ko as if pagkaulubog pa lang sa akin, iyak talaga ako nung that time. Kasi sobrang, alam mo yun, parang tinouch talaga ako ni Dad. Ay, ni Lord. Pagka-touch sa akin ni Dad, tinouch din ako ni Lord. Tinouch talaga po ako ni Lord that time. Tapos nung pagkalubog po sa akin, parang wala na po lahat-lahat. As in, pati yung mga nagawa kong kasalanan. Parang
na-reborn po ako. Yung sa third day po, after, bago mag-session si Dad, as in po, super saya ng, namin ng pag-worship namin kay Lord. Yun po yung pinakamasayang pag-worship. Well, lahat naman ng pag-worship namin masaya. Pero iba po talaga yung saya nung nandun po kami sa camp. Yun lang po. I just want to thank Ate Angel po and Mom and Dad po. Thank you. Dun po sa first time ko po kasing makasama sa camp. And yung time po na nandun pa ako sa bahay, hirap na hirap ako magsabi kay Papa na pasama ako sa camp kasi siyempre si Mama nasa ospital, walang magbabantay. Ang sabi ko kay Papa, kasama ako sa camp. Kahit di ako magbantay ng 3 days doon, pag-pray ko na lang si Mama. Kasi grabe yung problem namin. Akala ko sis yung sakit ni Mama, meron pala siyang cancer na stage 4. Yun po. Then, pinag-pray ko talaga, iniyak ko talaga yun doon. Then, nung nag-revival night na po, doon ko talaga binuhos yung iyak ko po kasi grabe si Lord. Doon ko talaga na nabigay lahat ng problem ko. Then, nung baptism na po, nung sinurrender ko po talaga lahat yung mga problem ko, yung sana gumaling si Mama. Second time ko na rin po na mabaptize kasi nung first church ko po, nabaptize na po ako doon. Then, pero much better po dito sa camp na yun, na nabaptize ako kasi inawakan ako ni Dad. Tapos niyakap na po ako. And niyakap po ako ng lahat. Yun. Sobrang na-bless po ako. Napili ko talaga yung presence ni God. Ayun. Yun lang po. Thank you po. Good morning po. So, sa camp po, from Green Team po. First of all po, I want to thank God for this opportunity po na makasama muli. So, if di pa po alam ng iba, so, yung parents ko po is si Pastor Gilbert. Apo, pastor po siya. Happy Father's Day. So, growing up na hanggang dito lang. Growing up with the parents na Christian, so it's never new to me yung mga events like this, yung camp. So, sabi nga nila, pangilang camp ko na daw since birth. So, kumbaga, nakakailang camp na ako. And just like what Desiree said earlier na every camp is different talaga. So, yung pinaka nakuha ko sa mga naturo ni Dad and Mom is yung trust na kung saan trust shouldn't be based on our circumstances. So what I mean is hindi lang siya dapat naka-base na kung masaya lang tayo, doon lang tayo magpupuli kay Lord or magtitiwala, or kung kabaligtaran naman na kung malungkot lang tayo or may problema, doon lang tayo magtitiwala, which shouldn't be like that. Kasi when the Lord love us, meron ba siyang condition? Diba? Wala. Kumbaga, mahal niya tayo as tayo. Minahal niya tayo ng... Diba? Wala nang condition si Lord magmahal. Unconditionally love mo yung binibigay ni Lord, diba? Kasi hindi naman, like, pinari, mahal ko tong batang to kasi sumusunod to eh. Mahal ko to kasi mabait to eh. Hindi naman siya ganun, diba? Kasi mahal niya tayo kahit na may pagkulang tayo, nagkakasala tayo. And, ayun na, yung pinaka nakuha ko is yung trust, di ba? And another thing that as dun sa camp is sino yung na-aspire mo or who you look up to sa mga leaders natin. And sinabi ko doon si Mami
Daddy, and si Mama, and si Ate Pao. The reason why kasi meron ako ditong list. First kasi yung kay Mami, bakit? Yung boldness to speak na. Ako kasi I find it hard to speak talaga sa harap ninyo. Pero mukha ba akong kinakabahan? Yun, so, diba, kumbaga, na-let out ko na-surrender ko na kay Lord kumbaga, yung confidence ko is na kay Lord. So, every time I need that, diba, I ask lang kay God. So, yun nga yung boldness to speak ni Mami. Di ba makita nyo naman, tatayo pa lang siya, tatahimik na lahat. Yung ganun ba, yung power niya, yung boldness to share, boldness to speak, and di ba, makikita mo talaga, kumbaga parang, Mommy speaks confidence talaga, di ba? And I want to be like that. I want to be confident, di ba? I'm confident with a beautiful heart. Di ba? And si Mommy kasi, hindi lang siya Mommy sa church, like Mommy talaga, the way she loves us, the way she comfort, nanay talaga na masasabi. Di ba? Yung pag niyakap ka niya, kahit di ka naman naiiyak, parang naiiyak ka. Kasi iba yung comfort na binibigay ni Mommy. And next, si Mama, kasi, kumbaga, every time na i-ask ako kung paano ko i-describe Mama ko, lahat kong sasabihin na woman of faith. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, my mom has been diagnosed po with CKD stage 4 since December 2010. Stage 5 pala. Sorry! Sorry naman. Stage 5 pala. Stage 5 po. So yun na yung pinaka, di ba, maximum. Imagine, di ba, pag narinig po natin mga cancer na stage 4 pa, lubha na, ganyan. How much more yung kay mami, di ba, na stage 5 pa lang. And ang nakakaano po, nakita ko po siya, na-witnessan ko na kung paano siya nag-encourage ng iba. Siya mismo yung pasyente, pero siya yung nag-encourage ng iba. And like, ina-encourage siya si Papa. Ay, joke. Then, sa mami ko po, yung mami ko po is mama ni mama, so grandma ko, ganun. Mami din po kasi tawag namin. May time na pag napaghinaan ng loob yung mami ko, yung mama ko mismo yung nag-encourage, and laging encourage ni mama is from the Bible. Kumbaga, ang wording sense, matas, hindi naman ganun yung sabi sa Bible, magtiwala lang kay Lord. Yung mga ganung ba, kaya it's important din na talaga to read His Word, read the Bible daily, di ba? Kaya tayo may devotion. And, ayun, lastly, si Ate Pao, yung cell leader ko po. Uy! Yung Ate Pao, nakita ko naman is yung strong sense of commitment. Makikita mo pa talaga, di ba, lagi siya nakaalalay, nakasupport nila, Mami Daddy, kahit sa magpunta, lagi siyang nandun. And yung, kumbaga, yung Sunday niya, nasabi niya na dito, yung Sunday niya is ino-offer niya talaga kay Lord. Yung Sunday para kay Lord na talaga, which is, nabanggit niya rin na yung work niya kasi before, nagkaroon na siya ng work, and may Sunday yun, so hirap siya minsan, hindi siya nakakapag-attend. And to the point na nag-resign siya, kasi nga na, kumbaga naaano yung time niya para kay Lord. And hindi lahat ng tao kaya yung, kapag kayang i-let go or i-give up yung work nila, di ba? Kasi, di ba, work, lahat naman tayo, may mga kailangang bayaran, di ba? May mga need Pero siya, nakita ko yung strong, yung commitment niya talaga na, ay, hindi pwede to, kung may trabaho sa Sunday, hindi pwede, aalis na lang ako, di ba? Di ba, galing, gusto ko magkaroon, or I aspire to be like that, na, hindi lang sa umpisa, like, hindi lang sa umpisa tayo magaling, like, dapat consistent din na yung commitment natin. Kaya tayong mga youth, yung mga fellow youth na naka-attend, di ba? Let's continue to ignite this passion in our heart. And yung mga hindi po nakasama, di ba? I encourage you po na sumama sa susunod. Kasi iba lang po yung nasasabi namin. Iba lang po yung napapakinggan nyo sa na-experience nyo at first hand. So, ayun lang po, to God be all the glory.
morning po. So, I'm from Team Pau and Team Blue. Yes. Nanalo sa essay. Leader. Ay. Then, ayun po pala, tulad po ng kay Des, nagtataot din po ako sumama nung una. Kasi, ang dami kong schoolworks na need tapusin and wala akong time para maghanap ng masasolicit ko, gano'n. Tapos, dumating yung time na nagkaroon kami ng leadership training sa school, which is lahat ng officer ko. And as president, syempre dapat nandun din ako. Tapos, in-encourage kami ni Mami kasi gusto niya talaga sumama kami. And gusto na rin namin sumama. Hindi ko muna sinabi doon sa family ko na sasama ako. Sinabi ko siya, kompleto na yung bayad ko. Tapos sabi ko, sasama po ako sa youth camp. Sabi, kailan yan? Sa 12 na. Tapos, sabi ko, pakipirmahan na lang po. Sabi ko, pakipirmahan na lang po. Sabi, ay, ilang araw ba? 3 days. Sabi, wala ka pong bayad. Sabi ko, no, mali ka, kompleto na. Sabi ko, kaya ayun, nag-no choice. Tapos, nung nagre-ready na ako ng mga gamit ko, nakita nila yung bag ko, sobrang puno, tapos ang laki, mabigat. Sabi, magka-camp ka ba o lalayas? Sabi. Tapos ayun, ang dami ko nga naging friends, ang dami kong memories, ang dami kong luha na naiiyak. And ayun, most of all nga, naramdaman ko yung presence ni Lord doon. And ayun yung parang, ayun talaga yung purpose eh. Diba? Ayun, kailangan natin i-ignite yung purpose eh. Kailangan natin sumiklab. Ngayon, siklab kami. Tapos yung, parang naramdaman ko yung, kailangan ko pa talagang i-up yung pagiging leader ko. Parang gusto ko pang i-angat yung leadership skill na meron ako. Ganyan. And, sobrang dami kong natutunan sa lesson nila sa amin. To the point na, ang daming nag-flashback sa akin ng mga hardship ko, yung mga pain ko, na hindi ko nailabas noon, na never ko siya na-share sa iba, na ilabas ko siya at naiiyak ko siya noon. And thank you with that po. Nung nabaptize ako, parang may nag-iba sa akin. Naramdaman kasi lang ganun. Wala, parang naila yung lahat ng pain na meron ako, pero ayun, syempre, step by step siya. And natutulungan ako ni Ate Pau doon, syempre. Team leader ko yun. So yun po, sobrang saya and gustong-gusto ko po talaga ulitin yung camping. And sobrang kulang ng 3 days. Yes. Mamaya ulit. No! Gusto nga namin that 1 month. Diba, ayun, so, bahay ni Dad. Bahay ni Dad. Tapos, ayun po, after nun, syempre, uwian na. Akala ko sa uwian namin, parang pagod yung mafe-feel ko. Tapos, nung pagdating ko sa bahay, akala ko magugutom ako, gano'n. Pero hindi eh. Nung pag-uwi ko sa bahay, wala akong pagod na feel. But, nung natulog ako, parang yung 5 hours, parang naging 10 hours siya natulog. Tapos pagdating ko pa rito, nung nakita ko sila lahat, parang sobrang happy pa rin and hindi ko naramdaman na pagod sila rin ganun. Tapos ayun, I just want to encourage everyone na mga youth na hindi sumama. Sana next time makasama namin kayo. And sobrang ibang-iba talaga kapag nasa camp eh. Kasi wala kaming phone. Tapos po pala, during po pala nun, may sasagutan po sana ako about work. May pilaban ako. Pero mas pinili ko mag-enjoy kaysa yun. Kasi mga kabagantayan, si Lord andito siya pala. Ayan. Tapos, ayun po, thank you so much kay Dad, Mommy, Ate Pau, and yung mga naging kaibigan ko po, sila, si Aisen, ayun, yung dalawa. Ayun lang po, thank you po. Nagpapasalamat po ako sa Lord. Dahil po sa kabutihan niya po sa akin at dahil sa nakasama po ako sa iyo.
Sobrang blessed po ako. Blessed po ako. Ano yan? Dahil tunay ko po talagang naranasan yung presence ni Lord. Yung revival na. Nung pinigil ko po yung mata ko, nagulat ako yung nag-touch ng heart. Iniyak ko na yung lahat ah. Pangalawa naman po, nagpapasalamat po ako sa mga tao nagtumulong at nag-sponsor at nagbigay din po sa mga sinisipan namin para makasama po sa loob. At syempre kina Mami papasalamat po ako kay Dad. Sa mga spiritual parents, salamat po sa lahat ng turo niyo sa amin. Lahat po ng yun ay i-apply po sa sarili ko. Para tuloy po ako magbago. Sobrang saya ko sa kanya. Kasi first time ko po maranasan ng ganun. Yung presence ni Lord. Kasi sobrang saya ko. Doon at marami din ako nakilala ang president. Si Aisen Chan. Sila sana nununa. Lord, salamat po sa sa mga nagluto dyan ha. So ayun nga po, magpapasalamat po. Sa baptism, naiyak po siya. Uy. So, ayun nga po, papasalamat ako sa Lord. At kila Mami at Daddy. Salamat rin po sa mga parents ko dyan, Daddy. Nasaan na sila, Mami? So, ayun nga po, thank you. I just want to thank God kasi He gave me the opportunity na maka-attend po dito sa youth camp and sa pag-provide niya po ng pagbayad sa fee. I'm so happy po talaga na makasama doon kasi maganda yung place and may mga naging new friends ako. Masarap yung mga food pero additional lang yun kasi yung main purpose natin doon is really God and yung mapid yung presence niya. Makausap siya yung mabigay sa kanya lahat ng problems natin. Thank you kay Mom and Daddy, lalo na po sa prayer nila bago ako ay baptized. I'm so refreshed po. Siyempre sa family ko din. Siya mag-force sa akin, sabay siya din si Mama, Papa, yung mami ko. Sila tumulong sa akin na mag-solicit. Magbenta ng tickets. Kasi natouch ako sa mga sinabi ng ibang campers na wala dyan yung parents nila. Para to support, hindi nila kasama yung parents nila. Naisip ko, I'm so lucky na
nandyan sila para sa akin. I love you, Mama and Papa. First of all, I would like to thank God sa ginawa niyang paraan para po makapag-attend ako sa camp and makapunta po dito because bago pa lang po ako sa dito. And thank you so much for welcoming me sa Validation family, sa inyo po, sa inyo lahat. Thank you po. Sa umpisa po, the first things that I've experienced sa camp po is, to be honest po, umpisa, hindi po, kasi wala pa po talaga akong kilala po doon sa camp. Thank you po sa mga nag-approach nung umpisa po sa akin kay Cindy, kay Aiza, thank you po. And thank you din po sa mga nag-sponsor po sa akin kahit hindi po talaga ako sure kung makakasama po. Kasi first time ko po talaga na mag-camp po and hindi po ako sanay na matulog. Pero hindi po ako sanay matulog sa ibang bahay po. Pero thank you po sa first time na pagsakay sa barko kasi naman po inahilig sa ito yung first time ko po makasakay ng barko po. Thank you po. Bago po ako umalis sa bahay, Monday pa lang po nun, excited na, hindi po ako yung excited talaga, yung family ko pa talaga excited na makaalis ako. Kasi nung Monday pa lang po, pinapalaban na po sa akin yung damit ko po. Kaya po, yun, thank you po. And happy Father's Day po sa tatay. Yung pinaka-favorite session ko po na ginawa po natin is yung last po, is yung about sa love. Kasi po, ang saya po talaga dun and tuwang-tuwa po silang lahat and also me. Thank you po kay God and sa lahat po ng tumulong po sa akin para po makapunta po sa camp. And thank you din po sa ibang yes po. And sa totoo lang po, lahat po ng boys is winelcome po ako kay first time po pa po sa mga. Lahat po sila is sinamahan po ako. And tsaka po, yung pinaka-favorite ko po na lalaki sa camp po is nakalimutan ko yung wait lang, sino ba? Ayun! Hindi. Ayun yung nasa likod. Yung malalim mo boses. Kasi po, every session po talaga is, nakafocus po talaga siya, tsaka katabi ko po palagi siya. And doon po ako na-amaze na kahit siya po, na akala ko po is, minsan po lonely, pero kaya niya po mag-focus kay God and gusto niya po talaga na matuto sa mga salita ng Diyos. And gusto ko din po na maging ganun po kahit bago pa lang po ako ngayon. And I'm trying na mag-develop po and makilala yung mga tao po dito and most of all is God po. Good morning, church. So, good morning po everyone. So, sa mga hindi po nakakilala sa akin, I'm Alvin Deled po from TPMK and also from Team Blue. So, before I start, I would like to thank God for the opportunity na makasama po sa youth. Kasi grabe po na binago niyo po talaga yung perspective ko, yung belief ko, tsaka yung buong pagkatao when it comes to Him. And then,
nagpapasalamat po ako sa mga taong sumuporta at naging part ng recitation. Kahit during that time po kasi nasa Pasay po ako, and then yung sa leader ko lang po, si MJ, tapos yung mga kasama po namin yung grabe po yung eager para makakolect lang, even na yung kanilang mga solicitation is halos kompleto na. And nag-solicit sila because doon sa mga may willingness sumama pero hindi po kompleto. Thank you sa inyo lahat kasi kahit na wala din yung presence ko, minsan may guilt sa akin pero sabi ko salamat dun sa mga taong pag alam mo yun, yung kapareho mo ng gusto, yung parang ka talaga paangat. Thank you po sa inyo. And to those people na nag-organize nag-organize po ng youth camp to make possible, maraming salamat po kasi natulungan niyo po yung mga young soul na marami pong matutunan na papaunin pa habang buhay. But thank you so much po. And then dun sa yung may counselor po kasi dun sa mga counselor na nagbigay po ng maraming amount para mapunan po yung kapangailangan namin sa fee. Thank you po sa inyo. And then ibigay may experience po during youth camp. Ang dami ko pong natutunan dun sa unang session, which is yung passion. Na yung passion dapat is hindi lang seasonal. Hindi lang dapat every Friday, Saturday, or even yung Sunday, which is yung worship talaga. Hindi lang dapat dun lang hype yung hindi lang dun mo nakikilala si Lord. Dapat every moment of your life, kumbaga sa lahat ng aspeto ng buhay mo dapat kasama mo si Lord. Dapat yung passion natin. And na-question ko yung sarili ko na sabi ko, talaga bang naupo lang ako dun sa buwan na tuwing Friday, Saturday, and Sunday lang ako dun. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko maging busy, yung grabe yung commitment kay Lord. Like, yung sa mga music team, sa usher, yung mga nasayaw. Sabi ko, Lord, gusto ko maging katulad nila para nakatuon yung attention ko sa'yo, buong buo. Ayun po yung naging sa akin, naging realization. And then dun po sa may trust naman po, siguro lahat ng buwan tayo na may doubt tayo sa faith natin. Minsan, kumbaga, parang hindi natin maintindihan na ba't nangyayari sa atin. Pero yun nga, hindi ka nga daw magtitiwala or kung di mo siya kailangan ng sobrang lalim. Kailangan natin makilala sa Lord ng mas malalim pa, para ganun din yung trust natin para sa Kanya. So, yun din yung naging sa akin. Minsan kasi, kahit na-attend ako ng church, meron din akong question sa faith ko. And yun yung kailangan kong baguhin sa sarili ko, na kailangan ko pang makilala pa si Lord and magtiwala pa sa mga plano niya para sa akin. And dun naman sa servant leader, isa pagiging leader. Yung tunay na leader, natutong lumuhod bago makilala. Kumbaga, magiging be humble. Kumbaga tulad ng ginawa ni God kay Peter, na hinugasan pa yung paa niya. And then si Peter pinasyan si Lord kung ba't hindi ginagawa yun. So ganun din dapat tulad ni Jesus, na pag leader ka, hindi lang dapat sa pagtayo dito, yung meron kang mic, dapat yung nilalagay mo rin yung sitwasyon mo dun sa mga taong mas mababa or yung mas kailangan ka. Yun, na sabi ko sa sarili ko na gano'n pala, hindi rin na leader. Akala ko yung nakatayo lang dito tapos maraming alam. Hindi po siya ganun. Thank you po kay Mami dahil na-deepin niya po yung knowledge ko regarding dun. And then dun sa love naman po. So, I admitted naman po na I'm distracted when it comes to love. Kasi yung experience ko po, siguro hindi ako mapatropa, hindi ako committed sa alcohol or sa drugs. Saan talaga? Sa relationship. Kumbaga, naghanap pa ng companion. And then thank you dun sa session na yun kasi alam ko para sa akin yun eh. Kumbaga, yung concept ko dapat ng love, dapat maging iba.
maging biblical dapat as practical. Ayun yung naging ano ko, nasabi ko sa sarili ko, ano yung gusto kong maging, ito yung gusto kong establish na principle sa buhay ko. Thank you po Dad sa Mami sa binaba niyo pong message para sa amin. Ang dahil pa namin natulan doon. Tapos dun sa may baptism naman po, na ano po, I'm feel new na ano po, new beginning po. Kumbaga yung old na din wala na. Kumbaga, it's a new start for me. And then, gusto ko na pong i-offer yung hobby ko and then yung buong personality ko with God. This time, parang Alvin na lang po. Yung gusto ko ipakita kay Lord at wala patunayan. Yun lamang po. Okay lang po. Amen, amen. Before po kasi ako ma-baptize po, ano po ako, full po ako ng words and thoughts sa future ko. Pero, bago po ako ilubog sa tubig, sinurrender ko na po yung lahat kay God. And, yung lang po, yung nilubog na po ako sa tubig, nung nasa isip ko po nito, turning back. Lord, ayun na po, ito na po yun. Hindi na po ako babalik sa dating ako. Hindi na po ako iyak kasi masaya na ako eh. Okay, Lord. Lagi po naisip yung yung kanta na Hello's Another One, IFP. Pero yung nangyari po kasi sa camp, hindi lang po isa. Lahat po kami campers, free na po sa kasalanan. Ayun. So yun po, first of all, I want to thank God for giving me the privilege and opportunity to feel His presence during Ignite Camp po. It is God's will for me to be there po sa camp and I even declared in faith na makakasama talaga ako. So, nung nasa camp na po yun, grabe po yung excitement ko. Kahit po hindi masyadong halata. Pero this was my first time joining camp po sa YPG and may experience na rin po ako dati. And I can say na this feeling is very different po nung nag-camp ako. And hindi ko rin po ina-expect yung mga mangyayari po doon as in wala akong idea. Tapos ayun po, ang dami kong natutunan and realizations in life. And about your passion and faith. And yung personal relationship ko with God. Di lang siya basta camp may encounter mo talaga si Lord and papipil mo talaga siya. So ayun, I can really say that the feeling is very different from what I have had experience sa mga nasamahan ko before. And this time, I truly feel God, that God is with us. And yung favorite part ko dun po sa camp, yung sabay-sabay kami nagde-devotion. And yung si mga sessions and yung baptism. Yung sa devotion po kasi, gumigising po kasi kami ng 5 a.m. Tapos pag-ising po namin, mag-devotion agad kami. So ayun po yung favorite part ko kasi pinapil ko po talaga na parang magkakapatid kami, not by blood, but in faith. Tapos ayun po, habang nagde-devotion ako, pinapil ko yung lamig. So, yung mga puno. Yung moment na nabaptize ako, I felt like a new person, hindi po ba halata? As in nakaupo, nung first day ko po kasi nakaupo lang ako, dito talaga ako nagsasalita. Sobrang mahihain po, tapos ngayon po hindi na. Kahit po picture niyo pa ako. Kasi yun po, yung part na sinulog na namin yung paper kung saan sinulat namin yung mga naging scenes namin and dun nilubog na po kami sa tubig. Mararamdaman mo talaga na naiwan na yung dating ikaw, yung lahat ng ginawa mong mga kasalanan and binago ka talaga ni Lord. As in, nilinis ni Lord yung heart ko and He set me free from my sins and healed me. Sobrang gaan sa pakiramdam and I thank God for using that and Mami na ma-experience po namin yun. And also for my takeaways po, pinakatumatak po sa mind ko yung topic ni Dad na about passion, na hindi dapat emotional yung passion. Kasi yung true passion comes from a fully surrendered heart and deep intimacy with the God. And I realized na how important God's Word in igniting and sustaining our heart. So hindi lang dapat tayo nagbabasa ng Bible pag
camp or Sunday church kasi it is God's word that cleanses us from our sins. It is His words that help us to get closer and knowing God more. Kasi pag nag-stop tayo na mag-meditate and to talk Him through prayers, the fire slowly dies. And when that happen, babalik na naman tayo sa pagiging call natin sa Kanya. And ayun yung dapat na hindi natin hayaan na mangyari. To all my fellow youth na nakasama po ng camp, let's not let the fire to die. And let's not waste our learnings and opportunity that we had nung nag-camp po tayo para mas lalo tayong mapalapit sa Kanya. And dapat lagi tayong on fire. Di ba kanina sa praise and worship, sobrang on fire ng youth. Kasi po, nung nag-camp kami, as in babad na babad kami sa salita ng Diyos. Tapos, ayun po, I'm praying na God will continue to use me sa ministry po and to be an instrument po to win souls. And nung camp naman, and kakarating pa lang to, feel ko na kagad na magiging masaya. And yung sa first topic na reigniting passion for Jesus is grabe talaga yung impact sa akin kasi bago pumunta doon, puno ako ng worry sa utak. Sumasayo ako dito and pag after nun, babalik na naman ako sa worldly things. Kumbaga, nahihirapan ako na talikuran yung mga bagay na nagpapalayo sa akin kay God. Kasi doon ako nasanay dati. Simula elementary, high school pa lang, babad na ako sa games. So, it's hard for me na talikuran yung kasi yung kasanayan ko eh. Kasi bago ako, nakakalabas lang ako tuwing Sunday service, prayer revival, or pag may practice. So, the rest of the week, yun na, babad na ako sa cellphone. And thank you kay Mami and kay Dad sa mga prayers nila kasi ang dami kong natutunan sobra sa words na binigay ni Lord sa kanila. Kasi nagkaroon ako ng willingness na talikuran lahat ng ginagawa kong hobbies noon na nagpalayo sa akin kay God. And nalinawan din ako na kung bakit hindi pa rin ako fully ginagamit ni God kasi yun nga, mahirap pa sa akin talikuran yung mga ganong bagay. Gusto ko rin po pala magpasalamat sa tao na organize sa camp kasi sobrang saya po talaga yung mga pag-games normally, hindi ako nag-enjoy doon dati. And nung nasa camp na, sobrang saya, mas nakaka-enjoy pa siya kaysa sa mga nalaro ko dati. Kasi iba talaga yung feeling pag para kay Lord yung ginagawa mo. And gusto ko rin po magpasalamat sa mga nag-prepare ng food. Sobrang sarap. Doon po kami nakakuha ng energy. Sobrang sarap. And kahit naubusan kami ng Kalin River. Joke lang yan. So, maraming salamat pala sa ka-team ko. Team Red. Mga champion kami. Champion! Thank you everyone sa wonderful experience guys and first time ko yung mag-camp. Sobrang saya. Blessed Sunday po sa ating lahat. Gusto ko lang po i-share yung na-experience ko sa camp. Yung unang punta pa lang po sa camp, naramdaman ko na po agad yung presence ni Lord. Yung night revival po. Nasurrender ko na agad kay Lord yung bigat na nararamdaman ko sa puso ko. Lalo-lalo na sa family ko, sinurrender ko rin yung mga galit ko at nagpapasalamat din po ako sa ang sarap po ng ulam. Kay Nanay Tess, kay Nanay Virgie, tapos kay Tatay Pio. Thank you po. The best po talaga yung experience ko, lalo na po nung nag-games po. Grabe po yung teamwork na ginawa namin. Humihiga pa po kami sa bato. Grabe po yung yung team leader po namin si Ate River.
sana po, yung, ano po, yung baptism po naman, nung sabi po ni Dad na, isurrender namin lahat ng kasalanan namin at bigat na nararamdaman namin. Nung pumunta po ako sa kwarto at yun, sinulat ko po lahat yung takot ko, kasi parang natatakot po ako na baka hindi ako magtagumpay sa kinuha kong course kasi parang ang hirap po, pero nag-enjoy naman po ako sa course na kinuha ko. At hindi ko po nakalimutan na kasama ko lagi si Lord sa buhay ko. At sa family ko po, lalo na po sa father ko at sa mama ko. Lagi po nila ako sinusuportahan kahit po broken family kami is lagi po sila nakasuporta, lagi po lagi po sinasabi nila na magtapos ka sa pag-aaral kasi yun lang yung ipamamana namin sa iyo. Yun po. Yung baptism po na yung inilubog na po sa water po. Noong una po, bago po ako ilubog is, para sobrang iyak ko po nun, tulo talaga yung luha ko. Sabi nga, ato na lalaki, umiiyak kay Lord. So, yung baptism po, talaga, paglubog pa lang po talaga sa akin, napil ko na yung pagbabago sa sarili ko at sa pananaw ko sa buhay. Dahil nung parang pag-atin lang po ako ng shirt dito sa church para umupo, para makinig at yun, parang nangihina po ako sa devotion. Hindi pa ako nakapag-devotion kahit sinasabihan po ako na kaya yung mga kaibigan ko po dito na, "Uy, mag-devotion ka na." Yun, parang parang tinatamad po ako, hindi ko po alam kung bakit, pero pipilitin ko po yung sarili ko na ibigay yung best ko kay Lord at mag-grow pa spiritually at personally. Share ko rin po yung nagte-thank you po ako sa mga bago kong kaibigan, si Mark, si Kuya Alvin, sa yung lahat ng Team AJ po. The best po yung experience talaga. Yun lang po at maraming salamat po sa lahat. Thank you po. Tapos, yung sinabi ko na pagtitiwala kay Lord, during those time, nung before the camp, yun yung parang perspective ko na dapat kapag may malaking problema ako, dapat si Lord yung iniisip ko. Pero during the camp, transition na during the camp, mali pala yung iniisip ko na yun. Kasi trusting the Lord is not just trusting Him when you have big problems, but also trusting Him in every part of your life. Na kahit maliit o malaki yung problema mo, dapat andun pa rin yung tiwala mo sa Kanya. And then, yung unang session about passion, na-realize ko na yung having a relationship with God is not about being emotional. Kasi yung pagiging emosyon, pwedeng mawala yan. And kung talagang magbabase kayo sa emosyon nyo, na sa pagmamahal nyo kay God. Sabi nga ni River kanina na God is loving us unconditionally. So dapat ganun din yung gagawin natin na hindi ka lang dapat nagbe-base sa emotion sa pagmamahal kay God, but also yung passion na nagbe-burn sa heart mo every single day, and as well as the self-discipline na kailangan mo. Kasi it really takes discipline po para talagang sundin at mahalin sa Lord. And then, nung sa second day naman, actually nung araw nga na yun, nung nag-session si Dad yung first session, sabi ko, Lord, thank you Lord kasi tinuro mo sa akin to. Mamayang gabi pasasalamatan kita Lord, sabi ko.
I want to have a one-on-one moment with you. Kasi ako pag nagdadasal ako tuwing gabi, thank you, sana more blessings, more protection and health para sa pamilya ko, sa mga loved ones ko. Pero during those times, sabi ko, Lord, gusto ko i-talk sa'yo one-on-one. Sabi ko talagang gusto ko itang pasalamatan. And then, kaso nga, nung pagbalik namin sa boys room nun, ang iingay ng mga kasama. Sabi ko, paano ako magkakaroon ng one-on-one moment kay Lord kung ang iingay ng mga kasama ko. So ang nangyari nun, nagkaroon kami ng pila sa mga maliligo. Mga 15 siguro kami nun, tapos pang 7 ako. Ang nangyari, lahat ng mga sumunod sa akin, siningitan ako lahat. Ang nangyari, ako na yung huling nakaligo. Sabi ko, talagang ako nagsabi ko, di okay lang yan. Baka may ibang plano si Lord sa akin. And meron nga talaga siyang plano sa akin. Kasi nung time na naligo na ako, after ko na maligo, lahat sila tulog na. Tapos, nagkaroon na ako ng one-on-one moment kay Lord. Yun nga lang, may barko talaga eh. Sabi ko nga kay Lemuel, Lim, natupad na yung pangarap mo. Nakasakay ka na ng barko. Sabi ko sa kanya. And then yun, Nung second day naman, na sabi ko, sa may water baptism, doon talaga ako, second day, sa may water baptism, talagang sobrang blessed ko nun. Ang laki talaga ng pasasalamat ko nun kay Dad, sa mga cell leaders, lalo kay Kuya MJ na cell leader ko. Kasi talagang, after 18 years na pagtakbo ko from God, finally, I was back on track na kasi ako talaga yung lulubog lilitaw na Christian lukewarm kumbaga. And finally, dahil nakilala ko yung YBG family, bumalik na ako sa pananampalataya ko sa Panginoon natin. So, I'm really blessed talaga. Tapos, sa last session naman, yung pinaka-natutunan ko, yung sa about yung staying single, laki talaga ng natutunan ko. Kumbaga lalong mas napalakas yung belief ko na hanggat hindi pa ako prepared spiritually, emotionally, and financially, wag muna talaga. Yeah. Thank you Lord for the opportunity and thank you din po Mami and Daddy for the experience. Mahal na mahal po. Mahal na mahal po namin kayo. Ayun nga, nung pagpunta namin dun sa camp, masaya yung experience talaga pag napunta sa camp. Sarang talaga yung nasasabi ko pag pumunta ako sa camp or ma-attend ako sa camp. Nakikita ko talaga yung presence nila. Tapos doon ko talaga nakuubos lahat ng iyak ko, gano'n. Tapos, yung mga hindi ko ka-close dito dati, nakakausap ko na sila. Ang sarap talaga sa experience kapag may mga kavibe ka doon. Yung mga turo sa amin ni Daddy doon, nakaka-bless talaga. Simula sa una hanggang sa huli ng yung mga message niya about talagang tamado sa akin. Tinamaan talaga ako. Tapos yun, may realization doon. Tapos, grabe. Nagpapasalamat din ako sa team leader ko. Sa may baptism, before talaga mangyari yun, nagkasakit ako, nagka-problema. So, nagdadalawang isip talaga ako kung magpapagpapim ako. Hindi naman sasakitin. Kung baga pag nagkasakit ako, matagal akong gumaling. Tapos, kapag nararamdaman ko na feeling ko, pagkakasakit ako, pinipray ko na kagad yun, tapos kinikwait ko kay Lord na, ay wala to. Gagaling agad ako nito, magaling na ako. Sinagalan ko. Nandun lang ako sa may taas. Hindi sana ako magbabaptism. Umiiyak ako dun kasi gusto ko. Gusto ng heart ko na naranasan ko mga baptist. Siyempre renewal na, mas maganda yun.
every year may ganun. Tapos, yung heart ko, gusto ko talagang, ma-renew Tapos, yung time na yun, kinausap ako ni ate na, nagpapasalamat talaga ako kay ate na, ano ba ako, tapos sinunod ko na lang yung heart ko, nag-trust ako kay Lord, kasi naisip ko rin, naalala ko yung sinabi ni Dad na, pag nag-worry ka or nag-aliw, nag-trust ka kay Lord, na syempre, pag kinabukasan, ayun nga, medyo okay na nga po. Tapos okay na, nakalikot na. And thankful po talaga ako na nakasama ko. Sobrang blessed ko po. Lalo-lalo na po sa mga tao kong sumuporta sa una-una pa lang. Kilala niyo din sa parents ko na sobrang supportive when it comes na magsiserve kay Lord. Sa family ko yun. Yun lang. So yung first day po ng camp, ang pinaka-memorable na ano ko po is yung revival night, which is yung kung saan nag-pray na po lahat, parang feel po namin yung presence ni Lord. So talagang dun nga po, grabe nga po yung presence ni Lord dun, parang inarch po yung heart namin kung saan po na-ignite yung heart namin sa buong po namin, buong session po nun. Talaga yung pag-exert, talaga sobrang nakaka-worship and nakaka-praise. Kaya ngayon po, na-bless po ako dun, parang, at saka nakakayak po yun eh, talagang grabe yung iyakan po dun namin po, and parang nag-pray po kami each other. So, ayun na po sa first day. Sa second day po yung baptism nga po. So, unexplainable kasi yung feeling po dun yung pababa ka na doon sa baptism. Di mo, palang. So, so yun nga po, naramdaman ko po na parang binabago na po ako ni Lord sa pag-pray po ni Dad and Mom, sa mga nagtaas po ng arms po nila para ipag-pray rin po yung mga iba. So, yun nga po, grabe nga po yung baptism, so nakaka-bless. So, after po ng binigyan po kami ng time ni Lord na mag-share po ng gospel. Yung sa mga boys, shoutout sa mga boys dyan. Amen. So, talagang grabe nga yung natutunan po namin sa mga sessions. Doon po namin na-share po yung mga wisdom and knowledge po namin. So, yun nga po, the last day na po tayo kung saan yung session po nila Mom and Dad tungkol nga po doon sa love. And sabi po doon na huwag po nating madaliin. So, kailangan po natin maging patient kasi si Lord naman magbibigay ng tamang tao para sa iyo. And hindi ka niya papabayaan. So, yun nga po, the whole experience camp, I encourage every youth here na mag-join kasi nakakabago po ito ng buhay. And baka po magkaroon ko pa ng success and maging true Christian na magsiserve kay Lord habang buhay. So, good morning po everyone. My name is I want to thank first of all po kay Lord. He's a provider talaga. Before yung camp po kasi talagang pinag-pray ko na makasama. But due to financial problems ko, nagda-doubt po talaga ako if makakasama ko. Kaya talagang pinag-pray ko lagi. So, yun po, since day one talagang napaka-insightful. Marami po kami natutunan from Dad and Mommy. Nung day one po, natutunan namin yung passion natin is not just about hype. Dapat we have the consistency and dapat pinag-pray natin na mas mag-ignite yung heart natin na mag-serve sa Lord. And then, next naman is when we trust God, dapat hindi lang during good times, dapat in all times. And
we should trust the Lord kahit minsan hindi natin maintindihan kung ano ba yung pinapagawa niya sa atin. Basta we should hold on to His plan dahil alam naman natin na yung plan niya is para sa kabutihan natin. And then the third one is being a servant leader. So we all know that Jesus Christ is the perfect example of being a leader. And being a servant leader is the co-produce ka din ng mga future leaders, and you are setting a good example po for your members. And then the last one po is, yung last na lesson is yung about sa love, na true love waits. And dapat iyan natin yung will ni Lord. Dapat hindi natin minamadali. Let si Lord yung mag-match sa magiging partner natin. So, I want to share my experience during the revival night and the baptism. Talagang napakasarap sa feeling. Talagang na-feel ko yung presence ni Lord. And during the baptism, when I was baptized, I feel that I am a new creation. Talagang na-wash away yung mga mabibigit na feelings sa puso ko. And that's all po. Thank you for giving me the opportunity to share my experience, and God will be all about. Thank you. Yung mga tithes and offering. Okay? And let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for the blessings that you have given us, opportunities to earn, and the giftings and the talents, Lord God, for us to earn. And the businesses, Lord, or whatever earning that we have, O Lord, Father, increase this, Lord Jesus. And as we give back to you our tithes and offering, our pledges, O God, we believe, Father, that this seed of finances will not just plant in your kingdom, but it will grow, Father, until we see the fruits of our labor. Father, we thank you, Lord. Bless this tithes and offering. This is our prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Now we can now give back to our God. Okay, let's pray for these elements. Heavenly Father, we are so grateful, Lord God, to be a part of this communion, O Lord. And Father, we dedicate to you, Lord God, for you promise us, Lord, or you commanded us, Lord God, to do this until you come. We thank you, Lord God, because we believe, Lord, you are coming back very soon, O Lord. And Father, bless this bread to signify your body. And because of this, O Lord God, we are healed physically. And we thank you for the juice that represent your blood. For you have said, Lord God, in your word, for there is no remission of sin. There is no sacrifice of the blood. O Lord God, thank you for sacrificing your blood, O God. You bought us with the precious blood of the Lord Jesus Christ. Father, as we do this, Lord God, we ask for the cleansing of our sins, O Lord God. Forgive us from our thoughts, from our deeds, whatever words that we said, O Lord God, that's not according to your will. We ask for forgiveness. This is our prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Pwede na po natin kainin yung bread.
Pwede na po natin ilang minutos. So, gusto ko lang makinig po na to grab this opportunity yung mga fathers na nanonood po sa amin. Happy, blessed Father's Day po sa inyo lahat. Siyempre, nandito po yung mga tatay, mga ama ng tahanan. So, kayo po ang bida. So, saludo po kami sa inyo. Although, alam naman natin na mga tatay, mga lalaki, hindi naman sila emotional eh. Hindi naman sila yung, I love you anak, di ba? Sometimes walang ganon. But we show this, our love, to our work by providing to our family. Okay? So, pasensya na kayo kung hindi kami masyadong emotional, pero hindi lang kami maasahan pagdating sa tuition nyo, kundi maasahan nyo rin kami, lalo-lalo na pag kailangan nyo kami. So, anyway, Happy Father's Day at maraming salamat sa mga youth na nakasama. So, nandito lang kami, we will be supporting you all the way kung saan nyo gustong sumama sa amin para sa Panginoon. So, nandun yung full support namin. Maging sa mga hindi nakasama. So, wag kayong mag-alala. So, may mga post-camp tayo na gagawin. Maring dito sa church. Okay, maring whole day o overnight. So, wag kayong mag-alala. Yung fire na tinanggap nila ay matatanggap nila rin yun. So, God bless you mga anak. Kasi isa na, I need to, siyempre, itutuloy natin yung testimonies. Okay, after that, and then, magkakaroon tayo ng, or, eto muna, bago yung Okay, so tumayo tayo lahat. Yes, after this communion and yung ating pagbibigay sa Panginoon, so we will continue the testimony hanggat wala kayong kabila. Okay, so let's pray. Heavenly Father, we are so grateful, Lord God, for the words and testimonies, Lord God, that you have given for these young people, Lord God. Lord, the passion is not just during camp or during Sunday, but the passion will continue, Lord God, Monday to Sunday, every moment in their lives, oh God, this passion will continue, oh God. Ignite the fire, Lord Jesus. Ignite the faith. We thank you, Father. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord.